Pautol-utol na humingi ng tawad si Lucis sa kanyang ama sa kabilang linya. Wala namang magawa si Lucifer kundi ang mapabuntong hininga, sa katanong kung ano ang nais ni Satan mula sa kanya. Walang paligoy namang saad ni Kang Wu na ang tanging gusto niya ay digmaan. Isang digmaan na babawahan ng dugo, kamatayan at pagkawasak. Digmaan kung saan sila magpapatayan ni Lucifer at lalamunan ang isa't isa hanggang sa isa sa kanila ang mawalan ng buhay. Sinabi naman ni Lucifer na nababaliw na si Satan pagpunta pa lang niya sa Earth, dagdag pa niya na marahil wala itong alam kung ano ang kasalukuyang lagay ng mga demon. Pahayag ni Lucifer na ang Eleanor, Juan at maging ang Earth ay nakatakdang galugada ng Heavenly Realm, upang isa-isang tapusin ang mga demon na naninirahan saan mang mundo na konektado sa Ninth Hell. Kapag nangyari yun at nagtagumpay ang Heavenly Realm, maghihiwalay sa lahat ang Ninth Hell, at hindi na makakabalik pa sa kanilang tunay na tirahan si Lucifer at Satan. Inakala ni Lucifer na sa mga salitang iyon magbabago ang isip ni Satan, ngunit nakangising saad ng ating bida na wala siyang pakialam kung hindi man siya makabalik sa Ninth Hell. Galit na sigaw ni Lucifer kung nasa tamang pag-iisip pa ba si Satan. Dahil maikli ang pasensya ng ating bida, binali niya ang isang sungay ni Lucis, saka binalik ang tanong kung nasa tamang pag-iisip ba si Lucifer. Nakangisi pa ang bastardo nating bida na tuwang-tuwa sa pagpapahirap sa batang demon at ama nitong walang magawa kundi manood. Napadaing si Lucis sa sakit kaya't pasiga na utos ni Lucifer na tigilan ni Satan ang pananakit sa kanyang anak. Nang asar na saad naman ni Kang Wu na kung nais siyang patigilan ni Lucifer, ito mismo ang pumunta sa kanya upang patayin siya sabay hawak sa natirang sungay ni Lucis, at may pinagbantaan si Lucifer na kapag hindi nasunod ang kanyang nais papatayin niya ang anak nito. Nanginginig ang kamay ni Lucifer sa galit, habang pinakikinggan ang malakas na tawa ni Satan mula sa kabilang linya. Sa kabilang banda, pilit namang pinapakalma ng isang demon si Lucifer, saad nito na hindi siya maaaring magpadala sa galit at isipin ang hirap niya sa paghahanda upang harapin ang Heavenly Realm. Hindi na natapos pa ang demon sa pagsasalita nang tumalsik ito matapos bigwasan ni Lucifer. Nang oras na yun wala nang pinakikinggan ng demonic god kundi ang kanyang sarili. Inilabas ni Lucifer ang kanang niyang enerhiya na bomb-alot sa buong paligid. Isang huling mungkahi ang kanang inilahad kay Satan dahil ani ay sunod na target ng Heavenly Realm ay si Satan. Galit na nakatitig si Lucifer sa bowl ang crystal, paninigurado pa niya na walang mananalo sa magaganap na digmaan. Dagdag pa ni Lucifer na manalo o matalo sa huli ay mawawala kay Satan ang lahat, kaya't sa huling pagkakataon tanong ni Lucifer kung nais pa din ito ng digmaan. Ramdam naman ni Kang Wu na nais lang patayin ni Lucifer ang intensyon niya para sa digmaan, at ang pinakaayaw ng bastardo nating bida ay ang komplikadong mga sagot. Inapakan niya ang ulo ni Lucis at idinisak sa sahig sabay tanong kung sino ba si Lucifer sa inaakala niya. Walang pakialam si Kang Wu kung isang demon o god pa ang kanyang kalaban, dahil siya si Satan, ang kamatayan, at walang hanggang puot. Nakangisi pa niyang saad na sabihin ni Lucifer sa Heavenly Realms na pumunta agad sa kanya upang kalabanin siya. Habang napapatawa sa isip dahil hindi naman talaga siya ang totoong Satan. Saad pa niya kay Lucifer na kahit anong sabihin nito hindi na magbabago pa ang kanyang isip. Sa kabilang banda, ibinalita sa telebisyon ang paglitaw ng malaking gate malapit sa Africa. Ngunit hindi din nagtagal ay naglaho din ito na ikinamatay ng mga demon sa malapit patina ng mga fauna at flora. Sa kasalukuyan ay hawak ng Guardian ang investigasyon kung may konektado ba ito sa nangyaring lava explosion. Sa harap ng telebisyon kalong ni Kang Wu si Echidna, habang napangiti dahil matagumpay ang kanyang ginawang paggamit kay Lucis para magsimula ng digmaan. Hindi nagtagal ibinalita sa kanya ni Lilith na sinalakay ng puwersa ni Lucifer ang ilang branches ng Demonic Order, at lalong magiging perpekto ang lahat oras na gumanti ang Demonic Order laban sa puwersa ni Lucifer. Hindi naman maiwasang magtampo ni Echidna sa pagiging abala ni Kang Wu, at upang mabawasan ang lungkot ng bata pumayag siya sa mungkahi nitong magpiknik kasama si Sola oras na matapos na ang lahat. Habang tinitingnan ng maamong mukha ng batang dragon hindi maiwasang mapangiti ni Kang Wu, nasa isip pa niya kung ito ba ang pag-ibig ng isang ama na naramdaman ni Lucifer para kay Lucis. Sa isip-isip pa ng ating bida magiging masaya kung magkakaroon sila ng anak ni Sola, kapag natapos na ang lahat ng laban. Hiniling din ni Echidna na isama nila sa picnic si Balek at Lilith nang sa ganun ay maging malapit sila kay Sola.
Lubhang maraming nalalaman si Balak at Lilith tungkol kay Kang Wu noon siya pa ang Demon King, kaya't inutos ng umiwas ang mga ito sa mga tao upang hindi madulas sa mga detalye tungkol sa kanya, gayunpaman alam ni Kang Wu na hindi maganda kung mag-iiwasan ang mga ito habang buhay. Ibinaba naman ni Kang Wu si Echidna saka nagpaalam na meron siyang gagawin, tanong pa niya kung saan ngayon naruroon si Sola. Kwento naman ni Echidna na lumabas itong kasama ng babaeng may pulang buhok na madalas nilang ginagawa nitong mga nakaraang araw. Si Sola at Chao Yanzhou ay may magkaibang pag-uugali at katangian, ngunit ito marahil ang dahilan na naisip ni Kang Wu kaya't nagiging magkasundo ang dalawa. Sa kabilang banda hindi magawang makontrol ng Valzahak ang bastardong si Luces at patuloy ito sa katigasan ng ulo. Saad ni Luces na patayin na lang siya ngunit nakangising sagot ni Kang Wu na ito ang bagay na hindi dapat hilingin ni Luces, dahil tanging siya lang ang magdedesisyon kung mabubuhay o mamamatay ang batang demon. Humingi naman ng tawad si Valzahak dahil bagaman ginawa niya ang lahat hindi pa din niya makontrol si Luces. Tumatawang saad naman ng bastardong si Luces na hindi tatalab sa gaya niyang may dugo ng demonic god ang kapangyarihan ni Valzahak. Alam ni Kang Wu na magiging problema niya ito sakaling hindi mapasuko ng tuluyan si Luces, gayunpaman alam din niyang maging ang power of subordination at domination ay hindi din tatalab sa bastardong demon. Napaisip pa si Kang Wu kung dapat ba niyang baguhin ang kanyang plano. Bigla namang dumating si Lilith saka tinanong kung anong lagay ng batang demon. Kaagad nitong pinulupot ang kamay sa braso ni Kang Wu saka nag-aalalang tanong kung malaking problema ba ang dinudulot nito kay Satan. Naglamang ang Succubus Queen at sinabing matagal na din nang huli silang magsama ni Kang Wu sa kama. Unti-unti niyang inilabas ang Gal-Ame kasabay ang pagpapakita ng tunay niyang anyo. Halos masuka naman ang ating bida nang pumulupot sa kanya ang mga Gal-Ame ni Lilith. Naalala niya na naroon sa harap nila si Luces at naisip na sakaling makita nito ang anyo ni Lilith, maglalabas ng pandididi si Luces hanggang sa mapilitan si Lilith na bumalik sa anyong tao. Ngunit nang iniangat ni Luces ang ulo at makita si Lilith, namumula ang mukhang saad nito na hindi siya makapaniwalang may babaeng kasing ganda ni Lilith. Lalo namang tumaas ang kumpiyansa ni Lilith sa sarili ng mag-inag ang papuri ni Luces, na lalong ikanadiri naman ng ating bida. Common.o si Lilith kay Luces sabay sabing may gatas pa siya sa labi. Napamura na lang sa isip ang ating Demon King na hindi makapaniwala.